Titik sa balita at napapanahong impormasyon. Kaisa Radio Patrol, public service mula kay Mayor Christy Angeles. Tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa DWXT 96.1 1FM. Magandang umaga, Tarlac City. Kayo po ay nakikinig ng Kaisa Radio Patrol, ang programang hatid ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa pangunguna ni Mayor Christy Angeles. Today is September 22, 2020, and time check po, it's 9:18 a.m. Makakasama niyo po kami mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At napapakinggan po kami every Tuesdays and Thursday po. Ako po si Kaisa Renz at syempre kasabay din natin ngayon si Kaisa J. Hello, good morning, good morning po sa ating mga taga-subaybay na ating programa ngayong umaga. And of course, binabati muna natin lahat ng mga nakikinig po ngayon sa ating Facebook Live, sa ating Tarlac City Information Office Facebook page po, at napapakinggan pa rin tayo sa 96.11 FM. Nais din nating batiin ang mga masisipag na kawani ng City Government of Tarlac. Yes. Hello, good morning po sa inyong lahat dyan. And of course, binabati po natin ng isang magandang umaga ang ating Mayor, Mayor Christy Angeles. Good morning po, Mayor. And sa lahat ng mga departments na nakikinig, sa mga department heads, magandang umaga po. Ano, Ma'am Jay, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Ayan, ano nga ba? Ito, napaka-importante nito, no? Kamakailan lamang po, yes, ginanap ni Mayor Christy Angeles ang kanyang ika-5 SONA. Ayan, kailan nangyari yan? Last week po, September 17, Thursday, ginanap po ni Mayor Christy Angeles ang kanyang ika-5 State of the City address po. At naging kakaiba po ang kanyang State of the City address ngayong taon dahil ito ay ginawa live telecast po sa ating Tarlac City Information Facebook page. At syempre ngayon umaga pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga accomplishments sa ilalim ng Angeles administration. At yung mga legislative protocols niya. Yes, of course. At mga policy directions para sa tama. upcoming year. Ano nga ba? Sige, umpisahan mo na siguro. Umpisahan na po natin ngayon. Medyo mahaba-haba po ang ating talakayan ngayong umaga. At sana matapos natin. At sana matapos natin, hopefully po. At syempre po, kung meron po kayo mga pagbati, comment down below po sa ating Tarlac City Information Office Facebook Live. Simulan na natin yan, Ma'am Day. Yan, from the financial growth muna tayo. Ano nga ba yung mga success ng Angeles administration pagdating sa pamamahalang pinansyal? And of course po, maagap at maayos yung pangangasiwa sa kaban ng lungsod natin under the Angeles administration. Mayroon po tayong 305 million cash savings noong 2019 na ating nagamit ngayong panahon ng pandemya. Very important. Kailangan natin yan ngayon, no? At simula po nung tayo si Mayor Cristiano Nungkulan bilang kauna-unahang Lady Mayor ng Tarlac City noong 2016, sinikap niya na may ahon ng ating lungsod mula sa negative cash position at mga utang na minanan natin sa nakaraang administrasyon. Yan. And by the end of 2016 o halos 6 months lamang po sa panunungkulan, ay nagawa pong 106 million cash yung positive cash position po natin mula sa inabutan nating negative cash position na 103 million. Sa makatwid po, tayo po ay nagkaroon ng 3 million cash savings sa loob lamang ng 6 na buwan by the end of 2016. And of course, sa pagtatapos po ng 2017, nagkaroon po tayo ng 288.19 million cash savings. Noong 2018 din naman po, nagkaroon po tayo ng 200 million. At noong 2019 po, lalo pa pong tumaas ang ating cash savings o positive cash position po na umabot na ng 305 million. Yan. Bukod sa negative cash position, minana rin natin mula sa nakaraang administrasyon ang napakalaking utang sa bangko. Anong halaga kaya? Nagkakahalaga yan ng 550,719,333.82
37 payable in 10 years. Exact na exact po yan. Yan. Hiniling yan sa Land Bank ang 2 taong pagpapaliban ng pagbabayad ng ating utang upang mabigyang pagkakataon na tayo maiayos ang pondo ng lungsod at magamit muna ito sa mga programa at proyektong sasagot sa mga pangangailangan ng taong bayan na matagal na rin naman na pinagkait ng nakaraang administrasyon. And of course po, as of August 2020, nakapagbayad na po tayo mula sa minanong utang ng mga sumusunod. Yan, As principal po, nakabayad na po tayo ng approximately o humigit 137 million. And of course, kasama po yung interest dyan na binayaran natin na nakakahalaga ng 108,676,143.94. Interest lang yan. Interest, no? Kasama yung interest dyan. Kasama na po yung interest. And of course po, total po is 246,355,977.30 without sacrificing the programs and infrastructures that our people truly deserve. Okay, of course po, dahil po sa ating financial management o sa smart financial management sa pamumuno po ni Mayor Christy Angeles, nagkaroon tayo ng iba't ibang hakbang para po masugpo natin o malabanan natin yung COVID-19. Yan. Ayan yung mga COVID-19 measures natin, no? Ano nga ba itong mga COVID-19 measures natin na ito? Una, syempre, yung pamamahagi ng food packs at hygiene kits sa lahat ng households sa Tarlac City. Sa atin pong first wave, nakapamahagi po tayo ng 121,000 food packs. At sa second wave naman ay 125,000 food packs. With at hygiene kits yan. So. With hygiene kits at ang ating na-distribute na. Yan. Yes. And of course po, sa pagkikipagtulungan natin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, na ipatupad po natin ang Social Amelioration Program o yung SAP sa Tarlac City. Sa first tranche po, nabiyayaan po ng tig 6,500 ang ating 53,333 households sa ating lungsod. Sa second tranche naman po ng SAP, nabawasan po ang bilang nito at naging 46,255 dahil po sa cleansing ng listahan na isinagawa ng DSWD. And of course po, namigay din po ang DSWD ng additional SAP po sa 22,223 beneficiaries. At syempre, tutuwa po tayo dahil mayroon pa pong bagong batch na additional na 23,932. Maliban sa SAP, mayroon pa po tayong tinatawag na SAP. Ano ba yung SAP na yan? SAP. Karagdagan yung SAP Amelioration Pay na mahagi ang DSWD ng Livelihood Assistance Grant. Or LAG, no? Sa 158 micro, small, and medium entrepreneurs upang matulungan silang makabangon ngayong panahon ng pandemya. Oo, di ba? Dahil sobrang naapektuhan po yung ating mga businesses, isa po sa programa ng DSWD yung pagbibigay ng financial assistance dito sa mga micro, small, and medium entrepreneurs natin. And of course po, through the coordination po of Mayor Christy Angeles. Kaya nabigay po natin yung programang yan. And patuloy pa din po yung pagsasagawa ng disinfection. Ayan, very active po ang ating Tarlac City disinfection team. Of course po, sinasailalim po sa disinfection ang iba't ibang bahagi ng ating lungsod tulad ng mga lansangan, palengke, mga pampublikong lugar, mga barangays at mga opisina at establishments sa Tarlac City. Bukod po dyan, bumili din po tayo ng isang brand new 2-in-1 disinfection and water truck upang matugunan at mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasi yan, prioridad talaga ni Mayor Christy ang kaligtasan ng bawat isa sa atin dito sa lungsod, no? And of course, di ba, every time na meron pong bagong positibong kaso sa atin, agaran pong ipinag-uutos ni Mayor Christy na isa ilalim yan sa puspusang disinfection. Pupuntahan agad yan. Pupuntahan agad yung barangay na yan. Yan, at bilang tulong at suporta naman sa ating mga frontliners, at talaga namang hindi matatawaran ng sakripisyo at hindi maikakaila ang hirap na kanilang dinaranas, ay namahagi po tayo ng mga complete personal protective equipment o PPEs. Nakatanggap ka niyan, di ba, Ma'am Jay? Oo, meron ako niyan. Every time na mag-cover tayo ng story, yes. Diba? Siyempre, kailangan protected tayo. Ilan ba yan? Ilan ba yung PPEs na binigay na yan? Humigit kumulang sa 15,493 total PPE suits
body and head coveralls, face shields, at N95 masks yung naipamahagi na. And of course po, para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa, nagkaroon din tayo ng COVID-19 rapid testing para sa mga frontliners at iba pang mga high-risk individuals. 2,111 po ang ating na-rapid test mula po noong May 11 to September 16, 2020. And of course, nakipag-ugnayan din po tayo sa Philippine Red Cross Biomolecular Laboratory sa Clark upang makapagsagawa po tayo ng COVID-19 RT-PCR o swab test sa ating mga frontliners at no cost to the city government. At sa kasalukuyan po ay 360 na ang mga frontliners na nabigyan ng libreng swab testing. Aside po sa swab testing, meron pa po tayong ibinibigay para sa mga barangay officials, BHWs at daycare workers. Ano ba itong mga to? Namahagi ng libreng PhilHealth membership. Ayun. Yan, sa ating mga barangay officials, BHWs at daycare workers. Upang sila ay makinabang din sa lahat ng mga PhilHealth programs. At sa ating mga bantay bayan, namigay naman ng 1,520 free accident insurance. Ayan. Napaka-importante niyan. Insured po ang ating mga kawani. Na very exposed naman during the pandemic, diba? Sila yung ating mga, kumbaga, pinakaunang first front defense, parang ganun siya. Frontline defense, parang ganun siya. Yes. Sila yung talagang nasa harapan ng ating laban against COVID-19. Time check po, it's 9:29 a.m. Marami-rami na po tayong mga comments. Shall we start reading the comments na? Yes. Okay. From Daisy Ree Agustin. Ayan, sabi niya, good morning po. Good morning din po sa Good inyo, morning din Ma'am po. Daisy. And from, Calvin Yalong. Chalvin Yalong. Or Chalvin Yalong. Good morning po. Shout out po sa mga staff ng Tarlac City Animal Bite Treatment Center. Ayan, magandang umaga po. Good morning po sa inyo dyan. At from Marisol Patangan, hi, good morning po. Good morning. Good morning po. Yan, from Catalina Hawk. Wow, parang imported siya. Hello po, Yes. Good morning po sa ating lahat. Yan, good morning din po sa inyo. Another message po from Ed Santos. Pa-shoutout po sa mga nurses. Sa mga nurses sa New Clark City. Ayan, nasa mga NCC makabagong sila. bayani. No? Opo. Oo, bagong bayani. And Hello from po sa mga heroes. Yes, and from Carlo Borlagdatan. Pabati po ako, salamat po, sabi niya. Binabati ka namin, Sir Carlo. Yes, magandang umaga po. Borlagdatan, good morning po sa inyo. From Venus M. Agat. Good morning po, pa-shoutout po, Balingkanaway, Tarlac City. Shoutout daw. Shoutout! Sa barangay Balingkanaway, shoutout po. And from Nika Manzano, good morning po, sabi niya. Magandang umaga din po, Ma'am Nika. And from Maricar Aberin, Kayabyab, shoutout naman po sa mga taga-Balanti. Balanti, wow. Oh, yung favorite nating barangay. Oh, favorite ko yan kasi nagbabike din kami dyan, po sila dyan. Ayan, napakabait ng mga tao dyan, no? Kapag welcoming. dadaanan namin, talaga nakangiti na sila. Good morning. Tsaka, diba? minsan yata, nagpupunta kayo sa mga bahay-bahay, di ba, nakikibukas ng kamay or ng paa, mga correct. something like that. Napakabait naman Very nila. welcoming daw po ang mga taga-barangay Balanti. Totoo yan. Good morning sa inyo dyan. Ayan, from Catalina Catalina Hawk Hawk again. ulit. Pa-shoutout po sa mga tiga-barangay Dalayap. Uy, Dalayap. Dalayap. Hello, good morning po sa inyo dyan. From Carlo Borlagdatan, pabati po sa advisor ko last year. Ma'am Aline Cunanan Malyari. Ayun. Pinabati po kayo ni Sir Carlo Borlagdatan. Yes. And from Andrea Pamintuan Menorca. Good morning, people of Tarlac City. Pabati po kay Mayor Christy Angeles. Ayan. Ayan. Good morning daw kay Good Mayor morning Christy po. Angeles. From Andrea Pamintuan Menorca. From Gada Zaira de la Cruz. Good morning po. Keep safe po always. Pakibati po kami dito, Family de la Cruz mula sa Sunrise, Maliwalo. Salamat po. Uy, isa din sa mga Oy, paborito isa nating din sa barangay yan. paborito ko rin lugar Bakit yan. ang paborito kasi yung barangay na yan? naglalaro kami dyan ng badminton. Kayo lang ba? Hindi ako kasama. Hindi ka na sumasama, di ba? Okay. Kailan ka pa babalik? Soon, sige. Yan. And from Elisa T. Navarro. Good morning, watching from Walnut Creek, California. Wow. Umaabot na tayo sa California. Cali. Yan, from Laura Lee J. Lomibaw.
Good morning mga DJs, pa-shoutout po. Sana ako sa papa ko na miss ko na po. 1 year ko na po siyang hindi nakikita. Salamat po. Siguro nga, nakakamiss nga naman yung ganong katagal. Tama nga naman. Ayan. And especially, di ba, during this community quarantine season. Oo, napakahirap talaga magkita-kita ng mga tao no? Bawal muna po. Bawal talaga. Yung may mga lolo at lola nakakamiss ng mga apo, ganyan. Bawal din lumabas si lolo and lola. Yes, bawal din lumabas yung baby, si apo. Kaya konting tiis muna po. At malalampasan din po natin ito. Kayang-kaya po. Yeah. From Josie Mariano, watching from Honolulu, Hawaii. Keep safe po, kababayan. God bless everyone. And? Yan diba? From Nika Manzano. Good morning po, shout out po sa lolo ko si Eli Ramos. At lolo ko po si Marilyn Ramos dyan po sa Balingkanaway. Yan. Magandang umaga po. Yan, from Elsie Cabico Silvestre. Good morning po. We are watching again from San Sebastian. Mabuhay po si Mayor Christy Angeles. Keep safe, everyone. Good morning po, Ma'am. Good morning, family Yumul, Binauganan, Tarlac. Keep safe po. Thanks po. Keep safe din po. So, enough muna po tayo sa mga pagbati at babalik po tayo sa balikan na lang natin yan mamaya. Yes. Sa ating talakayan po, we're still talking about po yung accomplishments ni Mayor Christy Angeles sa naganap niyang State of the City address last week. So, ipagpatuloy po natin yung under sa COVID measures po ng City Government of Tarlac under the administration of Mayor Christy Angeles. Nagtalaga rin po tayo nung quarantine at isolation facility para sa mga suspect, probable at confirmed COVID-19 positive patients sa ating lungsod. Sila po ay nag-undergo ng 14 days isolation sa Tarlac West Central Elementary School. Ayun po, inassign po natin yung Tarlac West Central Elementary School bilang isolation facility natin dito sa Tarlac City. And nangyari po yan mula po May hanggang June 2020. And we also coordinated po with 2 motels in our city who offered a total of 40 rooms to accommodate our COVID-19 positive patients in case of an overflow in our hospital. O, diba? Nakikipagtulungan talaga yung mga ibang mga mga businesses na yan, of course. Diba? Dahil kailangan talaga natin makipagtulungan. Makipagtulungan talaga Ayan. Para dun sa Travel Pass Assistance Center at hotline din, no? Meron tayo yan. Yan, sa ating tourism office. Sa mga essential travel sa labas ng Tarlac. Yan, very efficient po tayo para po maiwasan natin walang tigil talaga sila, no? Sa pag-issue travel pass. No, yun yung isa sa mga pinaka-busy opisina during the quarantine season. Ayan, so ano pa? Meron din po tayong tinatawag na Angel or Anghel Barangay Talipapa sa 35 barangays po sa ating lungsod upang maiwasan po natin ang pagdumog ng tao sa Uptown Public Market. Isa po ito sa mga strategies natin na pinatupad po natin dito sa Tarlac City para po maiwasan po yung pagpunta ng mga tao sa palengke at magsiksikan po doon. Binaba po natin yung palengke sa mga barangay po at nag-offer po tayo nung project na ito or program na ito kung saan po makaka-avail po ang ating mga kababayan ng interest-free loan po from the City Government of Tarlac. Nagpahiram po tayo ng puhunan sa 35 barangays at 0 interest upang maipahiram po sa ating mga maliliit na talipapa vendors. Yan. Safe na safe, no? Safe na safe po tayo. Ang mga hakbang na ipinatupad ni Mayor Christy Angeles. Yan, naglagay din tayo ng mga hand washing stations sa mga entrances ng City Hall at gun temperature scanners. Yan. Nakapaglagay tayo ng foot press alcohol dispensers sa mga entrances ng iba't ibang opisina sa loob ng City Hall. Tama. Ayan, very helpful yan sa mga employees ng City Government of Tarlac to ensure yung safety. Correct. And pagdating naman po sa mahigpit na border control at pagpapatupad ng mga health and safety protocols laban sa COVID-19, binuo po natin ang Tarlac City Anti-COVID-19 Interagency Task Force na pinamumunuan po ni, of course, ni Mayor Christy Angeles at kaagapay niya po si City Administrator Attorney Numer Lobo bilang co-chairperson. Siyempre kasama din po yung mga ibang departments dyan na may kinalaman sa border control. And ito, very important po yung next. Yan, yung
temporary control of the operations and management of the Victory Uptown Public Market during the enhanced community quarantine. Nung yung paliparan, nag-fail siya to comply with IATF health and safety protocols. Tama. Yan. Ano bang ginawa dito? Tinurn over to yung management ng Victory Uptown Public Market back to paliparan when the ECQ was lifted on May 16, 2020. Sa mga panahong tayo ay namahala si Mayor Christy Angeles Uptown Market, hindi naningil ng upa kay paliparan. Alam mo, naging maingay yan sa social media eh. Di ba may mga pictures may mga pictures na kumalat kung saan sa palengke natin talagang siksikan. Sobra. Sa gitna ng pandemic. Nung nakita ni Mayor Christy Angeles yan, agad-agad tinurn over po yung management po pansamantala ng palengke para po ma-impose po natin yung mga health protocols na kailangan i-impose. Ayan. And of course po, nagkaroon din po ng libreng upa dun sa mga vendors during our takeover. Ayan. Pagdating naman po sa mga business sectors na affected ng pandemic, ipinagpaliban o sinuspindi po natin ang paniningil ng mga local taxes at wini-waive yung anumang penalty at charges incurred nila mula March hanggang June 25, 2020. Binigyan din po ng free rental ang lahat ng pwesto sa downtown public market, liverware at fountain market area mula March hanggang December 2020. Ganun katagal. Start nung March during the enhanced community quarantine sa Luzon, pero in-extend na rin ni Mayor hanggang December 2020 kasi nga dahil sa epekto ng pandemic. Tapos po, in-extend din po natin hanggang December 31, 2020 yung renewal ng mga prangkisa ng mga tricycles for hire na nag-expire mula March 17, 2020 hanggang December 31, 2020. Isa rin po sa tulong ni Mayor Christy Angeles yan para naman dun sa ating mga mga tricycle drivers na mayroong franchise. Yan, di ba? Kasi lahat talaga apektado no? Talaga lahat, tama. So, tinutulungan yan talaga ni Mayor Christy Angeles at di niya talaga pababayaan. Yan, naapektuhan man ng pandemic ang lahat ng mga negosyo. Hindi po nito napigilan ang pagtaas ng bilang ng mga applicants para sa business permits ngayong taon. Dire-diretso pa rin po. Yan, from January to August 2019, nakapagtala po tayo ng 717 new businesses. Tumaas po ang bilang ng new businesses ngayong January to August 2020 sa 757. Yun, from 717 to 757. Despite the pandemic po yan. O, diba? Sa renewal naman, meron po tayong 5,332 businesses na nag-renew ng kanilang business permit mula January 2019 hanggang August 2019. Okay. At 5,441 business permit naman po ang nag-renew mula January 2020 to July 2020. May mga bago rin po tayong mga malalaking businesses dito sa Tarlac City. Kabilang po dyan yung 5-story RCS supermarket at department store po na matatagpuan sa Barangay Maligaya. Meron din po tayo yung 4th Citel Building sa Barangay San Miguel, kung saan magkakaroon po ng 1,000 new job openings po para sa ating mga kababayan. At hopefully po yung Ayala Land Ayala Land will resume its development before the year ends despite the pandemic situation. Ay, malaking tulong yan sa mga kababayan natin, no? Lalo na sa trabaho. Oo, sa trabaho. Mag-open po yan ng opportunities for employment. And of course, dahil din yan sa trust ng mga business owners sa management ng local government natin under the administration of Mayor Christy Angeles. And tuloy pa rin po yung buhay at tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga makabuluhang programa po na pinapatupad po ni Mayor Christy Angeles para sa mga Tarlac. Unahin na natin yung pinakasikat na program ni Mayor Christy Angeles. Tuloy-tuloy pa rin ang operation yan, no? Yung sa Angel Care 17-in-1 program. Ano ba yung binubuo yan? Napakarami to, 17 nga, 17. Diba? Sige, sabihin natin ito mga to. Salitan tayo. Enumerate natin yan. May libreng medical check-up. Ayan, 26,700 patients na ang nabigyan ng libreng medical check-up. And of course, meron din tayong libreng dental check-up na nakapagbigay serbisyo na sa 6,252 na mga pasyente. Ayan, meron din tayong libreng botika,
59,306 beneficiaries. At meron din tayong libreng newborn kit kung saan meron na po tayong nabigyan na 9,898 na mga pregnant mothers. Ayan, madodoble pa nga daw yan ngayong panahon ng pandemya. Di ba mga pandemic babies? Oo, Actually, totoo yan. pandemic babies. So, expect po natin na mas marami pa ang mabibigyan ng libreng newborn kit. Ayan, meron din tayong libreng salamin para sa malinaw na paningin. Yan, 16,879 ang naserbisyohan na nitong libreng salamin para sa malinaw na paningin. And meron din tayong libreng late birth certificate registration kung saan 3,975 na ang nabigyan ng serbisyo. Yan, meron din tayong libreng legal services, 3,192. Libreng angel cut operation o yung libreng tuli natin kung saan po 4,540 kabataang lalaki na ang nabigyan ng libreng serbisyo. Yan, libreng school bags with complete school supplies. Ayan. Kahit na panahon ng Sa pandemya. gitna ng pandemic po, Oo. tuloy-tuloy pa rin po yung distribution nito. Every year po yan. Naibibigay pa rin yan. So, umaabot pa rin ng 175,200 for all grade 1 to grade 6 pupils in all 88 public elementary schools. Yan. Sa pagbubukas ng klase noong October 5, nag-ikot ang ating distribution team sa 88 public elementary schools upang mamamahagi muli ng school bags with complete school supplies. Mm-hmm. And meron pa rin tayong libreng pagdaraos ng kasalang barangay kung saan 784 couples na ang nabigyan ng libreng o naikasal ni Mayor Christy Angeles ng libre. Yan, marami pa rin yan, syempre. Yan, meron tayong Angel Alalay sa may sakit at kapansanan, 4,044. Meron pa rin tayong libreng local job recruitment kung saan 11,786 applicants na yung ating na-accommodate. Yan, libreng ataul o free angel casket, 553. At sana huwag mo nang madadagdagan yan, no? Sana hindi mo na madagdagan to. Oo. Libreng anti-rabies vaccine para sa mga nakagat ng aso at pusa. Doon po sa ating Animal Bite Center yan. We have 11,366 patients na po ang nabigyan ang dami. ng libreng bakuna. Yan, paalala din po sa may mga alagang aso dyan. Tama. Kailangan po ang mga Maging aso nyo ay responsable. nakakulong o nakatali yung mga yan. Mm-mm. And of course, responsibility po nila yan. Correct. If ever po na mga kagat, Mhm. without the fault, of course, syempre, no victim. Napadaan lang no? Napadaan lang, pa. nakagat, ganun. Yan, meron din tayo libreng blood typing, 267. And libreng anti-rabies vaccine para naman sa mga alagang hayop kung saan 32,771 dogs and cats na ang nabigyan ng libreng bakuna. Yan, sayang wala na akong cats eh. Nasa na yung cat mo? Pina-adapt ko na, hindi ko Pina-adapt na mo kasi na. kayang Okay. alagaan. So, meron pa rin tayong libreng sine. Wala. Yung libreng sine para kay Lolo at Lola, nakapamigay na ng 10,523. Siyempre ngayon, walang libreng sine. Wala muna po. Bawal Wala muna libreng lumabas, sine, no? Next time na lang po ulit. Correct. Yan, libreng sine booklets sa mga senior citizens, bagamat hindi muna pwede nga ang gamitin ito dahil hindi pa po bukas ang mga sinehan. And Saka na lang. aside from the Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles, diretso pa rin po yung hospital assistance na lubos Yan. na binibigay po Importante natin yan. sa mga lubos na nangangailangan, lalo na po ngayong may pandemic. Total hospital and financial assistance po. Assistance to patients from all 76 barangays from July 2016 to August 2020 is 66,617,500. Imagine, umabot na ng 6 million yung financial and hospital assistance na pinrovide ng City Government of Tarlac. Para yan sa 16,524 patients. Napakarami, no? And of course, ongoing pa din po yung pagbibigay natin ng burial assistance. Total burial assistance po from July 2016 to August 2020 is 17,391,000 for 6,097 beneficiaries. O, diba? 17 million, imagine that. Ganun At kalaki yung saka, nabigyan natin ng tulong. Oo nga, ang laki-laki. Ang Aside mga pa yan doon sa figures, libreng no? ataol, di ba? Oo, libreng ataol pa. May sa Angel 17-in-1. Tama. Yan. Simula naman nung maupo nung 2016 hanggang August 2020, si Mayor Christy Angeles, yun ang ating mga naibaba sa ating sektor ng agrikultura. Sa sektor naman. Yes. Yan, sabihin natin mga to, no, enumerate natin. So, subsidized certified palay seeds. Nakapamahagi po
tayo ng 19,144 bags. Ayan. Ano pa yung susunod? Distribution of subsidized fertilizers. Meron tayong 25,650 bags. Meron din tayong free crop insurance in partnership with the Philippine Crop Insurance Corporation, kung saan nakapagbigay tayo ng libreng crop insurance sa 5,041 beneficiaries. Diba? So, meron din tayong financial assistance sa ating mga rice farmers. Magkano ba yan? 5,000 pesos yan each na naibigay sa 4,754 beneficiaries from the Department of Agriculture. And we have the financial subsidy for rice farmers at 5,000 pesos each from the Department of Agriculture to 193 farmers po. Ayan. And of course, yung land bank loan to sure aid beneficiaries at 15,000 each payable in 8 years from the Department of Agriculture to 530 farmer beneficiaries din. Yan. Siyempre, namigay din ng mga fingerlings, no? Nakapamahagi sila ng tilapia fingerlings. Yan, nakita natin yan doon sa mga post, no? Oo, yung mga cute na fishes. Gusto nga kainin bawal pa yan. Bawal pa. Baby pa. So, nakapagbigay ng tilapia fingerlings, no, sa 336 ng mga mangingisda. Siyempre, sa tulong yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And with the assistance of the DSWD or the Department of Social Welfare and Development, nakapagbigay din po tayo ng tig-3 kambing sa 131 beneficiaries or a total of 393 goats. Tatlo agad, no? Part ng business yan, pwede. At napalad din po ang Tarlac City dahil po napili po tayo or isa tayo sa mga 6 na lugar sa buong Pilipinas kung saan nagtayo tayo ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory o yung tinatawag na RADDL3. Malaking tulong po ito sa ating mga livestock raisers dito sa Tarlac City dahil bukod po sa malapit na ito dito sa Tarlac City, ito po ay nagbibigay serbisyo na mas mura kaysa sa mga private laboratories. Nagtalaga rin po tayo ng programang naglalayong maprotektahan ang ating lungsod laban sa mga sakit tulad ng ito ASF po, yung African Swine Fever, yung avian influenza at iba pang mga sakit ng hayop na maaaring makaapekto sa ating kabuhayan at kalusugan. Gayon din ang mahigpit na pagbabantay upang masiguro na wala makakalusot na hot meat o botcha o mga karneng walang meat inspection certificates sa ating palengke. Pero pa bang nakakalusot ng mga ganyan o nahuhuli na sila agad talaga? Actually, maagap na ngayon eh. Oo. Nakabantay ang ating city vet. In fact, sa ating interview last week kay Doc Noel, yung officer in charge natin, ayan, sinasabi niya na mahigpit talaga yung monitoring natin sa mga palengke against botcha. Mabuti naman kung ganun, no? Kayo po rin po ay nakikinig ng Kaisa Radio Patrol, ang programang hatid ng pamahalaang lungsod ng Tarlac. Sa pamumuno ni Mayor Chris Angeles, and time check po, it's 9:51 AM. Napakarami pa po natin tatalakayan. Para nakakalahati pa lang po tayo sa mga programs ni Mayor. Pero of course, available naman yung SOCA speech ni Mayor sa ating Tarlac City Information Facebook page. Pwede po nilang panoodin ulit kung gusto po nilang i-reminisce yung mga accomplishments ni Mayor Chris Angeles. At para maisa-isa na rin nila, no? Para wala silang ma-miss. Tama. And of course, magbasa pa rin po tayo ng mga comments natin. Yan. Saan na ba tayo dito? Kay Nika Manzano. From Nika? Tapos na siya. Hindi pa. Shout out din po sa mama ko, Maricel Ramos, Sitio Valdez, San Rafael, Tarlac City. Good morning po sa Barangay San Rafael. From Gemma Salonga, good morning po. I just want to greet our September babies a healthy, happy, and safe birthday. Kulas Malonzo, MJ Salonga, Tyler Malonzo, Emma Malonzo, Chris Tolentino, Norlita Manlapas, Garrett Guevara, Mel Sanga, Jarwin Kapua. Thank you po and more power. Ayun, God bless. September babies daw. Wow. And from Happy birthday. From Benedict Concepcion, shout out, sabi niya. Shout out din po, Benedict, Sir Benedict Concepcion. From Nika Sotelo, watching from Makati City. From Nika, hello po Ma'am Nika, watching daw siya from Makati City. Hello po. From Benedict again Concepcion, shout out daw ulit. Shout out. And from Sheila Marie Peralta, good morning po sa lahat. Keep safe everyone, sabi niya. Oh, okay. Na-shoutout ka na, Sir Benedict. Yan, from Josephine Alzadon Calma, pa-shoutout po sa mga anak ko, Joy, Jane, at sa apo ko, si EJ from Josephine ng Barangay Aranguren.
And from Arlene Padigos, Borlongan, pa-shoutout po sa napaka-pogi at mabait kong asawa na si Fiscal ng Poso. Poso Lawin Lawin 2. 2, Okay, keep safe. Sino kaya si Lawin 2 na yan? Oo nga. Borlongan. Borlongan. Oh, okay. Si Sige Sir po. Borlongan. Sir Joke lang Borlongan, po. hello. Shoutout daw po, Opo. sabi ng inyong mapriting asawa na si Miss Arlene Borlongan. And from Josephine Alzadon Calma, greetings po sa pamangkin ko. Advance happy birthday. Jai Jai from Mama Josephine ng Arangoren. Jai Jai ba siya o JJ? JJ. Yan, from J. Mark. J. Mark, good morning po. Pa-shoutout naman po ako sa nanonood sa inyo. From Christian Ibe from Tarlac City. And from Lorna Domingo, good morning po, keep safe po. And pa-shoutout daw po sa mga kasamahan niya sa work dyan sa farm at sa family ko. Thank you po. Ayan. From JP Bernabe, may namamasada na po bang bus dyan papuntang Tarlac o Manila? Naku, hindi natin. Ayan, hindi pa natin mahirap po alam. sagutin niya. Pero mas mainam po, sir, kung visit niyo po yung Facebook page po ng mga bus companies natin. Or I'm mga sure nandun naman yung airlines na nasasabihin ko, bus lines. Airlines. Mga bus lines po. Usually po nagpo-post po sila ng kanilang schedule ng biyahe at makikita niyo po diyan kung meron po silang biyahe Tarlac to Manila or vice versa. From HJR Carion, good morning po. Ganyan po ba ang tamang pagsusuot ng face mask labas ng ilong? Parang sa palengke lang at Eftanyedo. Ayan sir, kasi po nagsasalita po kami, automatic po bumababa po yung face mask. Pero tinataas naman po namin. Don't worry po. And from Josephine Alzadon Calma, saan po kumukuha ng libre late registration siguro. Late okay. registration. Sa ngayon po kasi medyo stop muna po yung ating Angel Care dahil po bawal muna po yung social gathering. Pero once po na nagpatuloy po yan, kasama pong binababa po yung ating free late birth certificate registration. Yan, saan po kumukuha ng yan ba yung binasa mo? Saan po kumukuha ng libreng late registration? Good morning, I'm an OFW from Abu Dhabi. Tanong ko po if ilang araw ang quarantine pagdating sa Tarlac. Ano ang mga procedures at protocols for quarantine? Yan. Yung question na yun is from Catherine Joy Perez Pero Pare. kung OFW sila from the ano pa lang from the airport pa may quarantine na po Airport pa lang. Mm. Oo, quarantine na. Tapos may coordinate po yung ating I think it's the OWA. The OWA, may pag-coordinate sila sa province para dalhin yung mga OFWs dito. And usually hanggat hindi lumalabas yung result ng kanilang swab test, quarantine muna po sila. Pero kung 14 days pa rin yun. pero pwede pa rin naman po mag-quarantine dito sa Tarlac City, of course, pagdating, para po ma-ensure po yung safety. And usually umaabot po yan ng 14 days. Kaya nire-require po na yung mga padating po dito sa ating Tarlac province na mag-report po sa kanilang mga barangay captains para ma-monitor. And from Gemma Garcia